Magandang araw sa ating mga OFW sa ang panig ng mundo kayo naroon. Ako po si Deputy Administrator Mo Kauson. Ito po ang ating pinakabagong programa na nagalayon na magbigay ng mga tamang impormasyon patungkol sa programa at serbisyong publiko ng OWA. Ito ang OWA at your service. Halos mag-iisang taon na mula nang ipatupad ang community quarantine sa bansa. Sa loob nito, mahigit kumulang 500,000 OFWs ang napauwi sa bansa dahil sa pagsara ng kanilang mga kumpanya sa abroad at sila'y nawalan ng trabaho. Bilang pangunahing ahensya na nakatutok sa ating mga OFWs, ang OWA ay naglunsad ng mga programa upang matulungan sila at ang kanilang mga pamilya. Isa sa mga naunang programa na nailunsad ng OWA ay ang Dole AKAP program. Ito ay ang pagbibigay ng one-time cash assistance worth 10,000 pesos sa ating mga OFWs na nawalan ng trabaho mula February 3, 2020. Sa kasalukuyan, mahigit kumulang 291,323 OFWs na ang nakatanggap ng Dole AKAP assistance. At tuloy-tuloy pa rin ang pagpapatupad ng programang ito. At para mabigyan tayo ng mga impormasyon patungkol sa proseso, narito po ang ating National Capital Region Director, Ma'am Matet E. Capa. Dear Matet, kamusta po ang availment ng Dole AKAP sa inyong region at ilang OFWs na po ang nakakatanggap nito? DA Mocha, masaya po akong ipalita sa inyo na mula nang inilunsad ang programang Dole AKAP ay na nagbibigay ng 10,000 financial assistance sa ating mga kababayan na napauwi dahil sa COVID-19, ay nakapagtala na po kami dito sa RWNCR ng mahigit na 61,227 beneficiaries. O ang equivalent po niyan ay 612,270,000 pesos. Ito po ay mula nung inilunsad natin ang programa noong April 2020 hanggang sa kasalukuyan, ngayong February 24, 2021. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin ang proseso kung paano po maka-avail ang OFW ng Dole AKAP sa region po ninyo? Para po sa mga OFW natin na dumating bago mag-November 30, 2020, ay pwede po silang mag-apply online sa dole-akap.owa.gov.ph. At para naman po sa mga OFWs nating napauwi, nang mula November 30 onwards, ay sila naman po ay pwedeng mag-apply online sa oasis.owa.gov.ph. Kailangan lamang pong lagyan nila ng mga information, kompletuhin information na kinakailangan at i-attach ang mga dokumentong ito. Gaya po ng kopya ng kanilang passport, kopya ng kanilang airline ticket, boarding pass, or arrival stamp sa Pilipinas. Pwede din po, kasama din po yung valid overseas employment certificate, contract or visa na nagpapatunay na sila ay may active or effective pang contract. Pwede rin po, kasama din po sa dokumento yung kopya ng proof of loss of employment. O kaya naman po kung wala naman pong ibinigay ang kanilang employer ng termination letter, pwede rin po na gumawa ng salaysay ang OFW para sabihin ang dahilan ng kanilang pag-uwi o kaya nawalan sila ng trabaho dahil sa COVID-19. So, ang susunod po nating proseso, ito po pag nabuksan ng ating mga evaluators, ito po ay i-evaluate according sa completeness at correctness ng dokumentong inattach ng ating mga OFWs. Pag ito po ay kumpleto na at meron ng dokumento, ang mga evaluated applications po ay i-forward or i-endorse naman natin sa Dole NCR. So, ang Dole NCR naman po ang magpuproseso sa kanilang payout. Ibig pong sabihin, after na ma-review ang mga ipinadala naming dokumento, ay i-check din kung yung OFW ay qualified ayon sa polisiya ng programa. Then, ito po ay ipapadala na sa mga service provider. Ang ibig pong sabihin, ito po yung mga Palawan Express or M. Luwelier.
Ang employer naman po, ito naman po yung mga service providers, ang siya naman pong magti-text sa ating mga OFWs para sa kanilang reference code. Pag natanggap na nila yung reference code, pwede na po nilang kunin yung financial assistance sa kahit saang branches ng nasabing mga service providers. Importante lamang po na magdala rin sila ng kanilang proof of identity, ibig sabihin yung kanilang valid IDs or passport, at saka yung reference code, dapat alam nila yon para mapadali ang pag-release or pag-claim ng financial assistance. Maayos naman po pala ang proseso dyan, Dear Matet. Ang susunod po na katanungan, paano po magpa-follow up ang ating mga OFW sa kanilang application ng DOLE AKAP at kung sila pa ay may mga karagdagang concerns, saan po sila dudulog sa inyong region? Doon po sa mga OFWs natin nag-apply ng DOLE AKAP, ay pwede po silang mag-follow up sa mga hotline numbers ng NCR. Ito po ay ang 09666-250-016 o kaya sa Reintegration Unit na direct line 8834-0719. Maaari din po nilang ma-check ang status ng kanilang application sa doleakaptracker.owa.gov.ph. So, makikita po nila doon kung anong status na ng kanilang application. Kung approved, process, or with the service provider na. That's great. Dear Matet, paano naman kung hindi qualified yung OFW sa DOLE AKAP? Meron bang ibang alternatibong programa mula sa OWA para sa kanila? Ito po kasing DOLE AKAP, ay intended dito para sa mga OFWs na napauwi dahil sa COVID. So, ibig sabihin, itong specific program na ito ay para lamang sa kanila. Ngayon, kung hindi sila covered sa programang DOLE AKAP, meron naman po mga existing programs ng OWA na pwede silang makapag-access or makapag-avail. Halimbawa, distressed din sila or displaced workers, pero hindi dahil sa COVID ang dahilan. Halimbawa, may mga welfare cases, nabubugbog, hindi pinapasweldo. Doon po papasok, meron po tayong programa na pwede dyan yung Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Ito po kasi pwede rin yung mga displaced workers pero sa ibang dahilan. Yan yung mga nabugbog, hindi pinapasweldo, yun po yun. At hindi rin nakatapos ng kontrata. Papasok po yun sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay na livelihood assistance at meron maximum of 20,000 pesos. Pero depende rin po yun sa status ng kanyang membership. Kasi po kung active ay 20,000 pesos. Kung inactive naman pero may more than one contributions ay 10,000 pesos. Kung inactive at one contribution lang ay 5,000 pesos po ang ibinibigay nating livelihood assistance under the Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Para naman po dun sa mga undocumented workers, meron din naman tayo yung Balik Pinay, Balik Hanap Buhay. Although ito ay para lamang sa mga babae na displaced na workers. Kung may mga OFWs naman po tayong active ang membership at meron silang mga anak na mag-aaral sa kolehiyo, pwede rin po mag-apply under doon sa mga scholarship programs ng OWA. Yung Education for Development Scholarship Program o kaya yung OFW Dependent Scholarship Program. Ito po yung mga programa na existing na rin sa OWA na hindi nakatutok doon sa mga naapektuhan ng COVID. Kung sa atin naman po mga seafarers na gustong mag-upgrade ng kanilang mga skills, meron din po tayong Seafarers Upgrading Program na pwede nilang i-avail. Basta active lang ang kanilang membership. Meron din po tayo para sa mga OFW at kanilang pamilya, yun namang gusto mag-upgrade din ng skills under doon sa mga TESDA accredited courses ito naman po ang programa ng OWA, yung Skills for Employment Scholarship Program or yung SESP. So marami pong programa ang OWA, DA, MOCA na pwede natin i-offer kung hindi sila makakwalify dito sa ating DOLE AKAP. Maraming salamat, Dear Matet, at sa ating mga kasamahan dyan sa OWA NCR.
Maraming salamat, Bea Mocha, sa pagkakataon na mabigyan kami ng oras sa iyong programa kasi para po mabigyan ng linaw sa ating mga kababayang OFWs na gustong mag-apply ng mga programa sa OWA para mabigyan ng mga clarifications yung mga hindi nila nalilinawan at mabigyan po sila ng guidance kung ano yung kanilang mga gagawin sa pag-apply ng mga programa ng OWA. So maraming salamat po at magandang araw ulit sa inyo. Ngayon naman, pakinggan po natin ang mga nakatanggap ng OWA Dolly AKAP mula sa ating mga kababayan. I am Roy Cobos and I am an OFW who already received the Dolly AKAP assistance. With regards to that, nag-apply lang ako online. Although, walang problema sa pag-apply online but it's like a waiting game. Kasi after 3 months ko pa nakuha yung assistance ko but it's always better than nothing. And nagpapasalamat ako kasi nakatulong ito sa amin to pay our bills at least for a month and to buy our basic necessities. Hopefully our government will be able to have some other projects like this for us OFWs because we are truly affected by the pandemic. So thank you so much. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating programa. Naway marami po tayong natutunan. Maraming salamat sa ating mga regional directors at frontliners ng ating mga regional welfare offices. Para sa mga katanungan patungkol sa mga programang napag-usapan natin ngayon, magtungo po sa www.owa.gov.ph o kaya naman sa OWA official Facebook page. At meron din po tayong hotline 1348. Paalala lamang po sa ating mga OFW, siguraduhin lamang na kayo ay active OWA member. Maaari po kayong mag-renew ng inyong membership sa OWA mobile app. Dahil sa OWA, ang membro ay protektado.